masasabi natin, kayo po, kung ano po ang masasabi niyo, pero para sa akin po, masasabi ko pong tunay na makapangyarihan po ang Diyos. At ayun nga 'no, na nalaman ni Joseph kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Paraon na hari ng Egypto. At sinabi niya na ang panaginip, dalawang klase ang panaginip, ngunit ang ibig sabihin ay parihas lang. Na yun nga 'no, yung una, yung matataba ay sagana, yun namang payat ay baliktad. Makakaranas sila ng paghihirap o tagutom. Kaya pala payat. Kaya pala sa unang sabi, matatabang baka at matatabang uhay. Ito yung ibig sabihin ay sagana, masagana ang bansang Egypto. And then pagkatapos sa 7 years ay makakaranas ng tagutom. Ito na yung payat na baka at payat na uhay. So yan mga kaibigan, ano? Isipin natin pag baka sagana. Pag mataba sagana, pag hindi mataba kabaliktaran, tagutom. At ulitin ko po mga kaibigan na si Joseph hindi niya po itinataas ang kanyang sarili. Gaya ng sinabi po dito sa Genesis chapter 41 verse 15. Sabi ng sinabi ng Paraon sa kanya na naginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Ang sinabi niya po, marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng panaginip. At ang sagot ni Joseph, ano po, mga kaibigan, kung narinig niyo po, sabi niya, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. O yan mga kaibigan, ano? Sa Diyos talaga lahat ng meron tayo ngayon o ano man yung mga kaalaman na nakamit natin ngayon or mga yaman, hindi sa atin nanggagaling sa Diyos talaga mga kaibigan. Siya lahat dahil siya po ang provider. Siya po ang gumawa sa lahat ng bagay na nandito po sa mundo. Kaya kung ano man ang meron tayo ay dapat tanawin natin ng malaking pasasalamat, utang na loob pa, lalo na at binigyan tayo ng tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Kaya lang, no, may iba na walang pasasalamat, walang konsensya, hindi marunong magpasalamat, nakatanggap, wala na. Kaya yan mga kaibigan, ang ating sundin na hindi mula sa ating sarili, kung ano po ang meron tayo, kung ano po yung kaya natin. Kung ikaw po ay nagkaroon ng gift, hindi po yan mula sa iyo, kundi sa Diyos po. Kaya dapat po ang Diyos talaga, nakagaya ng sabi ni Joseph na, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay. No, magbibigay ng anumang bagay, lahat ang Diyos ang magbibigay. Kagaya dito sa sinabi ni Joseph. At dahil sa panaginip po yun, na marunong po siyang mag-interpret ng panaginip,
Kaya sinabi niya na ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo o kung anumang mga bagay sa Diyos pa rin mga kaibigan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ano-ano mang mga bagay na ayon po sa Kanya. Ang Diyos talaga ang nagpaplano sa lahat mga kaibigan, kung tutuusin. Kaya nga sinabihan tayo 'di ba, don't land on your own understanding. Dahil ang plano tayo may mga plano tayo ngunit ang Diyos pa rin ang siyang mag-grant kung, "O sige, okey mag ano yung pagpapalain kita sa mga plano mo." Ang Diyos pa rin mga kaibigan, eh. Kaya nga minsan kung tayo ang nagplano sa sarili natin walang gabay sa Panginoon, may mga ano 'di ba, may mga failure. Naranasan ko rin 'yan mga kaibigan, eh, failure. May mga failure at maraming failure. Kaya nakaka-amaze po ang istorya ni Joseph po mga kaibigan, na sana po dito sa chapter 41 ay may matutunan po kayo dahil meron pa pong karugtong ito na mas magandang istorya mga kaibigan. At dito din mga kaibigan sa ibig sabihin ng pangalan ng anak ni Joseph, kagaya nito na pinangalanan niya na Manase dahil sa tulong ng Diyos nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at at ang aking pananabik sa sambayanan ng aking ama. Siyempre 'no, matagal na, ilang years na silang hindi nagkikita ng kanyang pamilya, so nami-miss niya 'yun at dahil nga, um, binigyan si Joseph ng biyaya, nakalimutan na niya 'yun. Baga na parang naibsan yung kanyang lungkot or yung paghihirap niya. Parang